Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. Teka, lagyan lang natin ng mga ganito. Yan. Ngayon, nagsabi ko nga sa inyo, di ba, as predicted, nag-reply si Meiko dito kay Beyaan. And you know, yung mga revelation nito, explain natin and siguro yung context nito. Kasi nga nag-live to si Beyaan. Panoorin nyo po yung aking huling content para magets nyo. Sige, tuloy natin. Diba? Ako lang yung kilala nyo. Porkit ako yung na-post. Lahat ako na. Tangina pati sa kasal ako. Huy! Hoy ka rin, kilabutan ka. Yan. Yung mga nagsasabi sa akin na bakit tong kabit na to yung tinitira ko ngayon at hindi yung asawa ko, please pakinood lahat ng mga naunang contents ko. Okay, so- una kong binira yung asawa ko. Okay, tama naman si Miss Meiko doon. And I apologize kasi yes, napanood ko 'yon pero hindi ko talaga gets yung rationale. Now na nagsalita siya dito, gets ko na talaga na may hawak siyang ebidensya. And I think she's going to go legal na kasi doon sa ano niya, maghintay ka lang. Alam niyo yung mga ganung klaseng pronouncements. Usually aakyat na to sa korte. Tuloy natin. Unang-una sa lahat, siya talaga ang numero unong may kasalanan dito. Okay, correct. At alam mo correct. yun. So, hindi niya ina-absolve yung si Patrick dun sa kasalanan niya. So, alam talaga ni Meiko na may sala talaga si Patrick. Tuloy natin. Hindi pa naman ako tapos maningil eh. Yun! Naku! So, I think it would be two separate cases. One for Patrick and one for the girl. Kasi mukhang mabigat yung hawak niyang ebidensya. Tuloy natin. Antayin nyo. Yun. Pero ikaw, Ako. yes, nakabit ka. Ayun. So, ano to concubine in English. So, I think meron siyang pinaguhugutan doon. Kaya, tingnan natin kung may bago siyang post. Wala naman. Sumasayaw lang. But, tuloy natin. So, talagang meron siyang mga hawak na ebidensya against the female. Okay? Doon kay Beyaan. Ako! Mainit to. Ako kay Meiko, advice lang. Kasi parang inline naman yung mga sinabi ko dun sa sinabi niya. Siguro, nakita niya sa TikTok ko. Sana, last na yan. And i-focus na lang dun sa, iakyat na lang sa korte. Tuloy natin. Hindi mo pwedeng gamitin yung trabaho mo para makaalis ka sa kasalanan mo. Yun. Dahil alam mo yan sa sarili mo na hindi kayo hanggang trabaho lang ni Patrick. O, yun. Alam mo yan, minahal mo yung asawa ko. Ow. So, I would admit, kasi of course, hindi ko naman hawak lahat ng facts of the case that I was wrong, di ba? Sabi ko kasi, baka transactional lang, mukhang romantic relationship. Kasi iniisip ko kasi kung, kung Walker talaga and pineperahan lang si Patrick, she would say anything na would induce na si Patrick ay magbigay ng pera sa kanya. So, ang sinasabi dito ni Meiko, there was a romantic relationship. Tuloy natin. Tama? Tama. Nagkaroon kayo ng relasyon outside of your work. So please, Yun. wag mong gawing excuse yan. Oo, Patay. mali ng bugok kong asawa. Siya talaga ang numero unong nagkamali dito, pero mali ka rin. So, parang ang ginagawa niya is 50-50. Kasi nga, meron siyang hawak na ebidensya. Yun yung importante talaga mga lods. I do believe na meron na tong sa ano niya kung paano siya magsalita ngayon. Siguro may legal advice na yan. Palagay ko lang naman. Tuloy. Huwag mo sa akin sabihin hindi, dahil sa bibig mo mismo lumabas, di ba? Nasabi mo pa kay Patrick, dapat hindi na lang kita sinauli dyan sa asawa mo kung alam ko lang na magkakaganyan kayo ulit. Oh! So, ang tanong na lang dito, paano niya na-acquire yung mga, well, I think it's messages, right? And would that hold in court? Kasi, di ba merong, you cannot really use something na illegally acquired. I think may doktrina doon called, tuloy natin. Dapat ka di mo nalang sinauli. At iyon na, bagay naman kayo. Napakarami mong panahon para i-message ako at Yan. humingi sa akin ng paumanhin dahil sinira mo yung pamilya ko. Nako. Sinira nyo ni Patrick. So dapat pala talaga nag-sorry si Meiko, ay yung babae kay Meiko. 'Di ba? Kasi kung talagang as in work lang, I think hindi naman mahirap na mag-umamin kay Meiko. Oy, kasi ibang level na to mga lods kasi pamilya na to 'di ba?
hindi na to basta YouTube, laban ng mga YouTubers or content creators. This is actually a family and a scorned woman, di ba? Yung scorned wife, tuloy natin. Sinaktan nyo ako at sinaktan nyo yung mga anak ko. Ako, Diba? Sobrang dami mong time nakausapin ako. correct. Pero Actually, ang nag-agree ginawa ako sa kanya dyan. Nag-live ka. Nagpapapansin ka. Yun, hindi actually, hindi naman nagpapapansin. Nililinis niya yung, naguhugas kamay siya. Sinasabi niya na it's all work. Pero I think Meiko has her evidence with her saying na it's not work. May romantic relationship kayo outside of work. So I think very clear yun, tuloy. Kumukuha ka ng simpatya. Or I don't know whatever purpose ang meron ka kaya ginagawa mo yan imbis na lumapit ka sa akin. Correct. Alam mo- Tama yun. Sinusuyo na ako ni Patrick, bumabalik na sa akin ng February. Pero Okay. dire-diretso kayo, di ba? Kaya nga kayo So nahuli na niya nung February. Tapos tumuloy ngayong March, May, June, sabog. Okay, yung pala yun. Talagang mainit pala yung storya. Kasi ngayon, we're getting the full picture, at least dun sa side ni Meiko, na meron talagang, alam mo na nangyayari in between them. Tuloy natin. naputol kasi hindi na ako ulit nakaalis. Kaya wala kayong chance sumalis eh. Ang huling alis ko, Taiwan. Kaya nga nakaisa pa kayo eh. Kasi wala ako dito sa Pilipinas. Ang tanga naman ni Patrick, bakit kasi naghahanap pa siya, di ba? Alam mo kung ako kay Patrick ngayon, ano na lang yan, self-improvement, tapos family building. Alam mo yun, alam mo yung literal na nasa pasarapan na siya ng buhay. Ganon kasi una hindi naman siya kumikita ng milyon tulad ni Meiko, di ba? All he has to do is to be a good person and then set na siya for life, right? Or at least for the foreseeable future. Ang daming pwedeng gawin para maging mabuting asawa ka. Tapos ang ginawa mo, sumasalisi ka at nagpapakabinata ka pa rin. Tuloy natin. Mo sinasagot yung pasensya kung kabit ka. Kabit pala. Oo nga. So, pero ako allegations yan ni Meiko and she needs to file a case and tingnan natin yung assessment ng piskalya. Tingnan natin kung mananalo siya sa prosecutor level and aakyat yung kaso niya. And ayun na. So, dalawang case yung tinitingnan natin dito. Isa kay Meiko, isa dun sa alleged kabit, di ba? Pero ako, ang pinakamaganda rito, kung ako yung si Beyaan, umamin na lang siya kay Meiko at makipag-coordinate siya para lahat ng problema na kay Patrick na. 'Di ba? And siya naman, I hope na iwanan niya na si Patrick. Kasi mukha namang strong independent woman siya and she doesn't really need Patrick in her life. Except for the fact na of course, magiging technically fatherless yung mga anak niya. Pero you know, it is what it is. Kung siya naman yung nagbubuhat nung relationship. Tuloy natin. This battle is very personal for me Yun. because I am fighting for my rights as the legal wife and Correct. also for you hurting my kids. Yun. Kaya sa mga nagsasabi sa akin na bakit ang pinuputukan ko ngayon is yung kabit, dapat lang. Kasi meron talaga. Sorry. Ako mali ako dun. Aamin ako. I'm sorry, Meiko. Ayan. Dapat lang. Pero ano yun, of course, that's notwithstanding yung rights to deny nung ni Meiko, ni Beyaan yung allegations niya or to at least have an excuse doon, di ba? Correct. Para lang fair tayo. But ako, if that is the case, then I would submit my position kay Meiko. Tuloy. Dalawa kayo ni Patrick. Bakit hindi So 70-30 siguro. Pero yung 30 is personal. So halos 100% tsaka 200%. Yun yata yung tamang accounting. Tuloy. ko dinadama yung ibang mga babae na naibig Yan, eto, ni maganda to Patrick? sinabi niya rito. Kasi yun ang literal na trabaho lang. Yun. Pero ikaw nagkaroon kayo ng relasyon. Yun. Kaya tumigil ka, huwag ka mag-act innocent. Kasi 'di ba may isang message dito na 10 kyaw daw yung bayad niya kay Girl Lalo. Iniisip ko, putya 10 kyaw. Ang laki nun 'Di ba? 10 kyaw daw yung bayad niya kay doon sa Girl Lalo, 'di ba? Or at least yung bigay niya. Puta kan laki nun. Ibig sabihin nagbibigay pa ng mas malaking pera si Patrick sa ibang mga walker. Wow. I mean, libre naman magtebats. Joke only. Tuloy natin. Ikaw, alam mo, kilala mo ko. Ang laki din ng binibigay pala ni Meiko kay Patrick, kung isipin nyo. 100K? 200K, di ba? Or ganon, per month. Laki. Kasi isipin mo, nakaka-good time pa siya Kilala mo yung mga anak ko. Kaya tumigil ka. So,
So, saan ba hahantong ang tagpong ito? Hindi natin alam. Pero I would pray for everyone na to get peace of mind. Kay Meiko, ang suggest ko sa kanya is to just, okay na yan. Last na yan siguro and then go to court. Yun yung pinaka-best move niya. Kay Beyaan naman, I hope she talks to, dito kay Meiko and make her confession na lang para hindi ka na maabala. Or she could fight it in court but kung wala naman kasi siyang pera, the state will always provide for her. But then again, paano kung natalo siya? O di iyak ngawa, di ba? Si Patrick naman, kung pagbibigyan ka uli ni Meiko, and hopefully she does, mag-ayos ka na sa buhay mo. Find a job, okay? Kung hindi naman kaya mag-find a job, mag-focus ka sa content creation. Kasi sobrang ganda ng opportunity mo for content creation. Magpo-post ka lang, kikita ka na, di ba? Anyway, yun lang yung sa akin for today. Salamat po sa update, Miss Meiko. Gege mga lods.